Hello guys, it's a beautiful day. Kaya samahan niyo po ako as we go around the port of Saldanha Bay dito sa South Africa. At ito na nga, after namin mag-load ng clean cargo which is the wheat na nanggaling sa Australia at dinischarge namin sa East London, Durban at Cape Town, nandito naman kami ngayon sa Saldanha Bay to take manganese ore na i-deliver namin sa China. And to take note, after 6 months, this is our second voyage pa lang since kinuha namin ang barko sa shipyard. And we don't know after this loading kung ano magiging itsura ng barko namin. As you can see, it's really dirty kaya naman pagkatapos nito talagang pahirapan sa paglilinis. And as you can see, the flooring of our ship is color gray kaya naman konting dumi lang talagang kitang-kita at lumilitaw ang kulay. But then, what can we do but to take the cargo and let the voyage continue? Pero, bago pa kami umalis dito sa puerto ng Saldanha Bay, inikot muna namin kung ano bang meron dito sa puertong to. Dahil nga, ang buwan nga, ang biyahe papunta ng China, kailangan nating magbaon para naman hindi tayo magutom. At may makain tayo sa mga kabina natin, 'di ba? Pag nasa biyahe na tayo. 'Yun talaga yung purpose kapag lalabas na bibili lang ng pagkain para hindi magutom sa biyahe. Dito nga sa puertong to, bawal kang lumabas kung hindi ka naka-proper PPE, which is the safety shoes, coveralls, illuminating vest, at syempre the helmet. Bawal po ang nakapang Christmas party. Nakapang Christmas party. Kasi nga, 'di ba, ang daming truck sa paligid, tapos we are using crane, baka mabagsakan tayo ng anything. At least we are safe and safety is our priority, hindi ba? At ito nga, lakad-lakad lang kami at nag-iisip kung ilan na ba yung ipon namin para makauwi na. And dahil nga wala pa, so mag-e-extend tayo niyan. O, di ba? 6 months ka na sa barko tapos wala ka pang ipon. Kaka-deserve mo yan. Gala ka kasi ng gala. But then, we are really grateful kasi na-experience natin yung lugar na hindi natin na-expect na mapupuntahan natin. And of course, after pandemic, napahintulutan na tayo ng otoridad na lumabas at pumunta kung saan-saan. We get to know people, we eat their local foods, and we experience nature na hindi rin naman masusuklian ng kahit na anong halaga. Imagine, naglalakad ka lang sa puerto, makikita mo iba't ibang klase ng halaman. Yung mga bulaklak talaga namang namumukadkad at yung mga ibon lumilipad at yung iba nagbi-beach pa. O, 'di ba? And if you look at the sky, talaga namang maaalala mo kung paano mo siya minahal at kung paano kanya iwan. At ito nga, after 2,500 steps, nakarating na nga kami doon sa tindahan na aming pagbibilhan ng aming mga baon. By the way, this is my second time na dito sa Saldanha Bay Port and it's just really the same as the first time na nakapunta ko dito like 8 years ago. Even if the store is just really small, you can buy a lot of stuffs here like food, may mga gadgets, may mga souvenirs na pwede mong iuwi sa Pilipinas. And of course, di mawawala ang favorite nating ice cream, ang Magnum. Yes, matalas to si Yarn. And nga, kinakain na natin kasi hulas na tayo at binilisan na nga lang din natin mamili kasi nga wala naman tayo masyado ng kailangan, food lang talaga. As you can see, maraming mga nakasulat na pangalan sa paligid and also money na nakapaskil sa dingding because it represents that a seafarer nakapunta na doon sa puertong iyon, 'di ba? Napaka-historic ng tindahan na 'yon. At ito na nga, tapos na kami mamili at pauwi na nga kami at habang kami ay naglalakad, itong si Steven na nakakita ng pick-up, kaya ito't nakasakay kami ngayon kasi nga sabi niya, Kuya, can we ride on your car? Ayun nga, imbes na 2,500 steps pa sana yung lalakarin namin, naging 500 na lang. At ito nga, napaka-small world talaga ng mundo kasi nga itong classmate ko nung college, nasa kabilang barko. Kaya naman pag uwi namin, dinaanan na namin at ayan, kinamusta na kasi sobrang tagal na rin namin hindi nagkita. Kaya naman, shout out sa classmate ko na si Mauro Tuayon. Mag-iingat ka sa iyong biyahe kasama ang iyong barko na AP Asteria. Habang kami ay naglalakad pabalik ng aming barko, iniisip na naman namin kung ano na naman kaya yung pagsubok na pagdadaanan namin sa biyahe naming ito. Ilang araw na naman kaya kaming hindi makakatulog ng maayos, makakakain ng maayos, o ano naman problema yung haharapin namin as we go on to this voyage. Ganito talaga ang buhay ng seaman. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan walang tulog,
at minsan pagod. But then, we thank God for giving us the opportunity to sail and to see how beautiful the world is. Kaya maraming salamat sa pagsama at ito ang aming kwentong marino. Hanggang sa muli, bye-bye!